request ng ating butihing senador na isama na sa curriculum both in the private and public schools from elementary, high school at pati sa kolehiyo Mm. na gawin ng part of the curriculum itong pagtuturo ng West Philippine Sea nang Hmm. malaman ng ating mga kabataan kung hanggang saan ang ating teritoryo, kung hanggang saan ang ating exclusive economic zone ECZ, at kung oo. hanggang saan ang ating karapatan sa kapaligiran ng archipelago ng ating Mm. bansa. Alam mo, partner, ang Ayan. tanong kasi diyan, anong nagbukas sa usaping ito at ito'y ipinapanukalang batas, partner? Nag-umpisa to, di ba, with Senator Marcoleta? Okay, kasi medyo magulo ang pagkakapaliwanag Paliwanag. ni Senator Marcoleta dito tungkol sa West Philippine Sea. Mm. Noong una kasi, kaya medyo nagalit ang mga netizens sa Mm. kanya is the fact na sabi niya dapat i-give up, yun yung word na binitawan niya, give up Oo. the Kalayaan Group of Group of Islands islands. Mhm. sa mga Chino kasi wala naman daw batas talaga Mm. na nagsasabi, correct me if I'm wrong, wala namang batas na nagsasabi na sa atin Sa talaga atin. yung, What yung yung Kalayaan Group alaya? of Yeah. Islands na yan. Mm. At kailangan daw linawin daw muna bago Mm. tayo pagkatapos i-give up, Mm. linawin, makipag-coordinate at saka natin angkinin kung meron ng sapat na katibayan, Oo. ebidensya na sa atin talaga yan. Pero alam mo partner, Mhm. mukhang nakalimutan basahin ni Senator. Senator Marcoleta itong istorya tungkol kung paano na-discover yung Pag-asa Island na kasama dyan Mm. sa Kalayaan Group Kalayaan. of Island. Oo. Yan ay diniskubre ni Thomas Cloma. Na yung, Mm. alam mo ba yung may-ari ng Philippine Maritime Institute? Alam mo ba yung eskwelahan na yan? Yan yung Yes. mga, kung saan yung mga gustong maging marino, Oo. yan nag-aaral sa Philippine Maritime Institute. Correct Ang me if may-ari niyan, Oo. si Thomas Cloma. Correct me if I'm wrong, that is located at, I think, Sambales, partner, if I may. Meron Or sigurong branch doon, pero dyan sa Maynila Sambales. yan. Ah, meron din. Oo. Marami akong mga naging kaibigan na Mm-mm. na nagtapos diyan Oo, oo. ng nautical engineering, Mm-mm. maritime lahat ng kurso tungkol sa maritime nandiyan diyan. Okay. So si Thomas Cloma ang may-ari niyan, isa siyang negosyante, mangingisda, isa Mm-mm. ding abogado. Oo. At nung minsang siya ay nag-explore diyan sa bandang West Philippine Sea, Mm-mm. ay nadiskubre niya nga itong Pag-asa Island Mm-mm. na kung saan walang nakatira, walang tao talaga, no, walang may-ari. Mm-mm. At wala siyang nakita kahit ano at kaya ang ginawa niya, Mm. nagtayo siya ng bandila Ng doon sa Pilipinas. Mm-mm. Pag-asa Island. Mm-mm. At inangkin niya 'yon Mm-mm. dahil alam mo sa may principle tayo sa law na kung wala namang may-ari, so Oo. nobody owns it. Mm-mm. So by virtue of the principle of res nullius, iyo yung lupain na Lupain. yon. Okay. So inangkin yun ni Thomas Cloma at yun na nga, doon nagsimula ang kanyang pagmimay-ari doon. Kaya lamang nung nalaman, kasi Mm-mm. nagpadala siya ng notice to the whole world Mm-mm. na inaangkin niya na yung isla na yon. Mm-hmm. At dahil doon naging agresibo ang China at Taiwan at Vietnam na angkinin na din yung Mm-mm. yung Kalayaan Group, yung Spratly Islands na Islands. yan. Mm-hmm. So dahil doon humingi na ng tulong si Thomas Cloma sa presidente Mm-mm. Marcos Sr. Pero ang ginawa nga ni Marcos Sr. ay binili na lang sa kanya ng piso yung Mm-mm. island na yon. Mm-hmm. Pero nung una, yun yung pumayag kaya Oo. ginawa ni Marcos nun, kinasuhan siya ng usurpation of authority Mm-mm. at ikinulong siya sa Camp Crame for 4 months. Mm-hmm. At dahil doon, napapayag siya na pumirma ng deed of assignment at ibinenta niya nga sa gobyerno ng Pilipinas yung Pag-asa Island, yung Kalayaan Group of Islands na yan.
At pagkatapos noon, naglabas ng isang presidential decree si Marcos Mm-mm. Sr. Mm-mm. na Matandang sinasabing Marcos. part na yan ng ating teritoryo, at ang ginawa niya, nilagyan niya ng mga tao, nilagyan niya ng sundalo, nilagyan niya ng healthcare facilities, Mm-mm. kumpleto. Kumbaga, nagkaroon ng effective occupation of the island. Oo. So, nagkaroon ng munisipyo. Mm-mm. Mm-mm. In short, nagkaroon ng Munisipyo. munisipyo. So, atin, yung yung Pag-asa Island. So, Mm-mm. mukhang nagkakamali si Senator Marcoleta kung bakit sinasabi niyang i-give up. Katunayan, yung mayor ng Municipality of Pag-asa Pag-asa. ay nagsabi sa ating gobyerno na Mm-mm. galit na Marcoleta yung mga nakatira doon Actually, sa... yeah. Actually, attorney partner, we have an interview with yun nga yung mayor ng Pag-asa Islands during the program of Rajuman Lourdes, ano? At sinasabi din niya, sa DZXL News, sinasabi niya na sa panayam na partner, yun nga, masama yung loob niya. And meron silang ninanais na magkaroon, na gawing itong tourist spot or tourist attraction, destination natin, takay mga Filipino doon para hindi man ganun kadami, paunti-unti partner, para makita nating mga Filipino kung ano meron tayo sa Pag-asa Island dahil atin nga ito. Oo, Mhm. partner. Yon ang gusto. Mm-mm. Yes, oo. So definitely naman sa atin naman talaga yan, at Mm-mm. yan ay nakapaloob din naman yan sa loob na yung Kalayaan Group of Islands na yun, nasa loob yan ng exclusive Economic economic zone, zone natin. EZZ, oo. So ibig sabihin, pag sinabing nasa loob yan ng exclusive economic zone din natin, Atin yun. ay mayroong sovereign rights Oo. ang ating bansa na gamitin ng yaman ng Yaman. dagat, Mm-mm. no? At yung pwede tayong mag-explore ng langis diyan, Mm-mm. ng natural gas, Mm-mm. at yung mga isda diyan, tayo lang ang pwedeng mangisda diyan. Hindi pwedeng Oo. pakialaman ng ibang bansa ang yaman dagat diyan sa Oo. exclusive economic zone. Oo. At yan ay Oo. parte ng desisyon Busy. ng arbitral Oo. ruling, no? Mm. Kung saan nakabase sa United Convention on the Law of the Sea. Atin UNCLOS. talaga yan. UNCLOS. May tanong pa tayo dyan, partner, no? Salamat sa paliwanag mo. Isa sa nagpapasalamat sa atin at sa iyo, attorney, is yung sabi ni Marian, Attorney Bueno, yan po yung hinihintay ko kanina na sabihin ni Kiko kay Alan kung paano nga ba naging sa atin yan. Kaso wala nga po, kahit yung DND representative mahina magbigay ng info kay Senator Kiko. Ikaw, partner, pinaliwanag mo, Hindi attorney. na part naman ng Mm-mm. history ng ating bansa yan. Kung hindi Mm-mm. sila pumasa sa history, ay Mm-mm. makinig uli sila dito sa usapang batas. Correct me if I'm wrong, partner. Nabanggit ba yung pangalan ni former Senator Miriam Defensor Santiago? Yung si Miriam naman kasi siya yung principal author of the baseline law. Yeah, the Kung baseline. saan, Oo. kung saan talagang kinlaro niya ng Oo. husto kung hanggang saan yung teritoryo ng Pilipinas, Mm-mm. including the exclusive Economic economic zone, zone. kung hanggang saan naman yung exclusive economic zone. Mm-mm. Kaya nga naman during that time may mga kumontra kay Senador Miriam, Miriam yumaong. Defensor Oo. Santiago na hindi isinama sa baseline Mm-mm. itong Kalayaan Island kasi sobrang layo sa Oo, atin kung oo, ilang oo. milya ang layo, and Mm-mm. ang gusto nung ibang senador yung Oo. malalapit lang ng konti. Pero that is actually part of our territory kasi Oo. sa prinsipyo ng ating batas, kung sino unang nakakita at sino ang unang nagkaroon ng Oo. effective occupation, siya ang may-ari. So ibig sabihin, pag effective occupation, nilagyan mo ng tao, nilagyan mo ng Mm-mm. mga facilities, no? Oo. Nilagyan mo ng munisipyo, ng gobyerno ang Mm-mm. lugar. So atin 'yon, wala nang pwedeng ibang bansa na umangkin diyan kundi Pilipinas lamang. Oo. Pero alam mo, Yan. partner, ito lamang, ngayon lamang, meron tayong balita kanina na nabasa sa ating newscast. Sila nagkakaroon ng paghamon, ano, ng paghamon kay Tariela or Philippine Coast Guard and between Senator Marcoleta upang pag-usapan nga Hamon, ano ito, yung hamon partner. kay Tariela? Oo. Nagkaroon ng
paghamon partner ganun yung pag-ikot ng istorya tungkol dito. Pero Hamon niya, suntukan ba yan? Hindi naman. paliwanagan partner tungkol dyan. Pero tila Hindi, ito ay, ganito lang. oo, Alam mo, kaya importante sa atin yung Pag-asa Island yan debate pala. sapagkat, Debate partner hinamo ng debate di ba, ni Marcoleta si nahamon ni Tariela. Marcoleta. Oo, oo. Oo. Alam mo, sa totoo lang, dapat malaman din ni na Marcoleta kung bakit nakasadsad dyan yung barkong BRP Sierra Madre sa Oo. Ayungin Shoal Oo. na malapit dyan sa Pag-asa Island. Mm-mm. No? Ayan ay simbolo ng ating soberenya dyan sa lugar na yan. Oo. At kung wala yung barko na yan dyan, matagal nang lumusob ang mga inchik Mga dyan sa incheck. Pag-asa Island at Oo. dyan sa ibang parte Mm-mm. ng dagat kung saan meron tayong sovereign rights. Mm-mm. Kaya noong 1999, itong si Erap Estrada, si Oo. former President Joseph Estrada, sa pakikipag-usap niya sa kanyang mga advisors katulad ni ng Defense Secretary Orly Mercado Oo. at yung Foreign Affairs Secretary niya nung araw Mm-mm. at ang kanyang iba pang sekretaryo sa cabinet ay nag-usap-usap kung paano ma-maintain Mm-mm. ng ating bansa ang ating sovereign rights over that area Mm-mm. at para hindi malusob o angkinin ng incheck itong Pag-asa Island. So ang Mm-mm. ginawa ni Erap noon, naisip niya yung bulok na barko ng BRP Sierra Madre. Oo. Yung Nilag bulok na barko na yan, sabi niya, dalhin nyo doon yan sa may doon. Ayungin yun. Correct. Pero palabasin natin, nagkaroon na aksidente, Aksidente. sumadsad na. Yes nga Pero pala. the main Mm-mm. intention of the former president was to symbolize our sovereign rights over that Mm-mm. area dyan sa Ayungin Shoal at Oo. gawing permanent station yung barko Mm-mm. na yan. Oo. Kasi that will serve as the first line of Mm-mm. defense of the Oo. Philippines over any aggression that may be made by China, Vietnam, Oo. or Taiwan. Mm-mm. So, sinadya yan, no? So, ang Oo. first order ni Erap Estrada during that time was to isadsad nyo yan dyan. Parang Mm-mm. action movie lang, no? Yes. Dali nyo yan dyan. Panggain nyo yung, ano dyan, yung pinakamababang parte dyan at para sumadsad yung barko na yan. Oo, that is At wag na why. wag aalisin yan dyan. Suplayan na lang natin ng pagkain, ipa-repair ang barko kung kinakailangan, but Oo. do not uh, replace that Replace. ship o kaya tanggalin yung ship war. Oo. Ano yan, ginamit niya sa World War II yung Yes. BRP Sierra Madre na yan. Mm-mm. So it was actually a brilliant move on the part of the former president. Na hanggang yan. ngayon pinakikinabangan ng ating bansa. Kung Oo. hindi, kaya nagpupumilit ang China na tanggalin yan dyan. Oo. Dahil may ano nga Dahil mala. gusto nila ma-penetrate yung area na yan. Kaso Oo. hindi nila ma-penetrate yung area na yan. Kasi the moment nagkaroon ng aggression on the part of China against that BRP Sierra Madre, Oo. that would trigger the implementation of the mutual defense treaty between the Philippines and the United States. Correct. Ay ibang usapan niya, medyo magkakagulo. At Mm-mm. biglang papasok ang Amerikano dyan. Correct. Because pag pinakialaman nila yan, that would constitute as parang war na against the Oo. Philippines. Papasok ang kano. Yes. And partner, ito, konting trivia lang. Ang Pag-asa Island po is 37-hectare natural islands is Spratlys Islands. Ang ano natin pala, Philippine natin pala partner, controls and occupied 7 natural islands in the Spratlys Islands. Ito pinag-uusapan natin na Kalayaan Island partner group ay yung second largest island sa Pag-asa Island. Meron to partner Barangay Hall, meron itong Barangay Hall, no? Tapos merong mga Municipal Hall, may seaport and airstrip with a 3 kilometers runway. Pag-asa. Ayan. Meron na nga dyan Pag-asa Elementary School, Oo. Pag-asa Healthcare Center, meron na din sila dyan landingan ng eroplano, meron sila Correct. dyan pier. Oo. Kumpleto yan, no? Para sa isang effective occupation talagang atin yan. Oo. Walang pwedeng sumita dyan. Nakakapagtaka nga lamang sa parte ng ating mga mambabatas na nakakapagsalita sila minsan na i-give up yan dahil hindi malinaw ang ating sovereign rights over
that area at yung ating soberanya diyan sa Pag-asa Island. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know your right.